Hezbollah chief nagbaba ng isang nakakatakot na banta para sa Israel. Idiniklara lang kasi nito ang panibagong phase ng digmaan laban sa Israel. Ayon kay Hezbollah chief Hassan Nasrallah nitong unang araw ng Agosto, dapat umanong asahan ng Israel ang kanilang galit at paghihiganti. Ang babala ni Nasrallah ay naganap matapos ang mga assassinations kung saan napatay ang Hezbollah military chief at ang isang Hamas leader. Isang kumpirmasyon din ang ibinaba ng IDF tungkol sa pagpatay nito sa isang Hezbollah commander. Ngunit wala pa itong pahayag tungkol naman sa pagpatay kay Haniyeh. Sa isang pahayag sa telebisyon, nagbabala si Nasrallah na ang Israeli daw ay siguradong iiyak. Sinabi rin ng pinuno ng Hezbollah na magbabayad daw ang grupo sa pagsuporta nito sa Gaza. Natatakot nga ba si Netanyahu gawa ng nangako ang Iran na ipaghihiganti ang pagkamatay ni Haniyeh? Nalalapit na ba ang pag-atake ng Iran sa Israel? Nangangamba si Israeli Prime Minister Netanyahu sa posibleng paghihiganti ng Iran sa mga susunod na araw. Ito ay matapos akusahan ng Iran ang Israel ng pagpatay kay Hamas chief Ismail Haniyeh sa Tehran noong ika-31 ng Hulyo. Pagkatapos ng pagpatay kay Haniyeh, binalaan agad ni Khamenei at Pezeshkian ang Israel sa mga consequence na kakaharapin umano nito. Samantala, sa isang address mula sa military headquarters sa Tel Aviv, sinabi ni Netanyahu na nalalapit na umano ang mga mapanghamong panahon. Tila isa itong pahiwatig na maghahanda na din ng Israel sa mga pagtaas ng mga bagong tensyon. Ang pahayag na ito ni Netanyahu ay sinabi niya matapos magsagawa ng 3 oras na pulong sa Security Cabinet noong ika-31 ng Hulyo. Sinabi rin ni Netanyahu na nahaharap sa mga banta ang Israel matapos patayin ang deputy ni Nasrallah. Pinatay ng mga puwersa ng Israel si Fuad Shukr, ang punong kawani ng Hezbollah, sa Beirut noong ika-30 ng Hulyo. Ito ay bilang tugon sa pag-atake sa Majdal Shams, kung saan 12 bata ang napatay noong ika-27 ng Hulyo. Gayunpaman, nagbabala si Netanyahu na gaganti din umano sila sa anumang mangyayaring agresyon. Ang Israel ay nasa high alert mula noong ika-31 ng Hulyo. Ito ay matapos ang pagpatay sa Hamas chief. Sinisi ng Iran at Hamas ang Israel sa pagpatay kay Ismail Haniyeh at nangako ang mga ito na gaganti. Ang mga babala ng Iran at Hamas tungkol sa isang tugon ay nagdulot ng takot sa isang mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Samantala, hinimok ng US ang mga mamamayan nito na iwasang maglakbay sa Lebanon dahil sa patuloy na pagtaas ng tensyon. Itinaas ng US State Department ang advisory sa Level 4 na nangangahulugang huwag maglakbay. Kapansin-pansin din na ang Israel ay umamin sa pagpatay kay Shukr, ngunit wala itong pahayag sa pagkamatay ni Haniyeh. Si Haniyeh ay sinasabing napatay gamit ang bomba na ipinuslit patungo sa Iran Guard Guest House. Ang pagpaslang kay Hamas Chief Ismail Haniyeh sa Tehran noong July 31 ay isinagawa gamit ang isang explosive, ayon sa ulat ng New York Times. Palihim na ipinuslit ang device sa isang guest house kung saan siya tumutuloy. Ang bomba ay itinago humigit kumulang 2 buwan na ang nakalipas sa guest house na pinapatakbo at pinoprotektahan ng Islamic Revolutionary Guards Corps. Ayon sa ulat, ang guest house ay bahagi ng malaking compound na kilala bilang Neshat sa isang upscale neighborhood ng Northern Tehran. Ayon sa 5 opisyal, ang bomba ay pinasabog nang makumpirma na si Haniyeh ay nasa loob ng kanyang silid sa guest house. Bukod dito, sinabi ng NYT, ayon umano sa assessment ng ilang mga opisyal ng US, ang Israel umano ang sinasabing responsable sa pagpatay. Ang top Hamas leader ay nasa kabisera ng Iran para sa presidential inauguration at ito ay pinatay kasama ang kanyang bodyguard. Nauna naman ritong sinabi ng Hamas na ang silid ni Haniyeh sa Tehran ay direktang tinamaan ng isang rocket. Ayon naman sa IRGC-affiliated Tasnim News Agency, ayon daw sa mga saksi, nakakita ang mga ito ng isang missile-like object na tumama sa bintana ng kwarto ni Haniyeh. Ayon sa pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah, ang Israel daw ay tumawid na sa isang red line. Ito ay dahil sa ginawa nitong pagpatay sa military commander nito sa Beirut
at pati na ang pagpatay sa pinuno ng Hamas na si Haniyeh sa Tehran. Sinabi din niya na dapat ihanda ng Israel ang kanilang sarili sa pagganti na gagawin ng Hezbollah. Samantala, idineklara naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang bansa ay nasa high level of readiness para sa anumang posibleng senaryo. Ayon pa sa kanyang pahayag noong bumisita siya sa Home Front Command, sinabi niya na kung sino ang mananakit sa kanila ay sasaktan din nila. Wala kang pera ngayon? Naghahanap ka ng mautangan? May sagot dyan kapatid. Mag-loan na sa Loan Online at sa Finmercado. Napakadali lang mangutang. Isang valid ID lang ang kailangan. I-check ang description box sa baba at click ang link. Noong 1949, ang one-child policy ng China ay pinatupad upang kontrolin ang paglago ng populasyon ng bansa. Pero ang pulisiyang ito na dapat magpapaunlad sa China ang naging dahilan ng lalo pang pagkalugmok nito. Kaya naman, hindi talaga maganda ang posibleng mangyari sa hinaharap ng China. Pero bakit kaya nakasama pa ang one-child policy sa China? Dahil sa one-child policy, bumaba ang birth rate ng bansa at dumami na ang mga matatandang taong parte ng demograpiko. Lumala rin ang infanticide o legal na sa mga sanggol kapag lumampas sa 2 anak ang kada pamilya. Kung maaga lang na nagawa ng paraan ang one-child policy, malamang ay naisalba ang mga buhay na animoy naging sakripisyo ng China. Alamin natin ang kabuuan ng one-child policy, kung bakit ito talaga binuo at bakit kailangan itong itigil. 1949, nabuo ang People's Republic of China mula sa lumang Republic of China. Ang Republic of China ay pinamunuan ng iba't ibang makapangyarihang dinastiya sa loob ng maraming taon. Kasabay ng pagkabuo ng People's Republic of China o PRC, ang malawakang pagkontrol ng populasyon sa pamamagitan ng birth control at family planning. Naniwala ang liderato ng PRC na important ang pagkontrol ng populasyon para makausad ang China sa industrialisasyon. Kailangan din ng China ang maraming dagdag na natural resources para palakasin ang ekonomiya ng bansa at pagandahin ang infrastruktura nito. Ibig sabihin nito ay kulang rin ng pondo para maalagaan ang mga bagong silang na sanggol sa China. Nang mamatay si Mao Zedong noong 1976, pinalitan siya sa pwesto ni Deng Xiaoping. Napagtanto ni Xiaoping na halos umabot na sa 1 bilyon ang populasyon ng China. Dito naisip ni Xiaoping na kailangan ng mas epektibong paraan upang makontrol ang populasyon. Kaya noong 1976, inilunsad ng liderato ng China ang isang voluntary program kung saan minungkahi na dapat magkaroon lamang ng 1 o 2 anak ang kada pamilya. Pinalabas ng People's Republic of China na ang pagsunod sa voluntary program ay isang mabuting paraan upang makatulong sa bansa. 1 taon matapos ang paglunsad ng voluntary program, binago ng PRC ang panukala bilang one-child policy. Mas naapektuhan ng bagong policy ang mga urban na lugar sa China dahil dito mas mataas ang bilang ng populasyon. Naging paraan rin ang one-child policy upang mas matutukan ng PRC ang pagmamatyag sa mga taong nakatira sa syudad. Di kalaunan, hinigpitan na rin ng PRC ang pagsulong ng one-child policy sa mga rural na lugar at probinsya. At pagsapit ng September 1980, naging opisyal na ang one-child policy sa buong bansa. Sa panahon na ito, marami na rin ang nagbago sa China. Makabago na ang larangan ng medisina, kaya maliit na porsyento na lamang ng mga sanggol ang namamatay. Isa rin ito sa dahilan kaya mas humaba na ang buhay ng mga matatanda, hindi lang sa China kundi pati na sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, ang problema ng China sa populasyon ay matagal nang nag-umpisa. Noong unang panahon, nakatulong sa mga pamilya ang pagkaroon ng maraming anak dahil mas naging maayos ang mga palayan at lupain. Pero hindi ito ang gustong hinaharap ng People's Republic of China. Sa mundo ng industrialisasyon, hindi magandang tingnan na magkaroon ng maraming anak ang mga pamilya. Mga makinarya na ang pumalit sa maraming trabahador sa iba't ibang parte ng bansa. Gayunpaman, ang nilunsad na one-child policy ng PRC ay nakaapekto pa rin sa China sa iba't ibang aspekto.
Sa paglunsad ng one-child policy, walang ibang nagawa ang mga Tsinong pamilya kundi sumunod. Kapag lumampas sa isa ang anak ng mag-asawa, posible silang makulong o maparusahan ng kamatayan. Ngunit ang one-child policy ay nagkaroon ng tinatawag na exception. Ang mga taong parte ng minority groups, mga mangingisda, magsasaka at may kapansanan ay pinayagan na magkaroon ng hanggang 2 anak upang makatulong sa mahirap nilang pamumuhay. Nakaligtas rin sa policy ang mga mayayaman at makapangyarihan o di kaya mga taong may mataas na koneksyon sa gobyerno. Bukod sa mabibigat na parusa sa mga lumabag sa one-child policy, pwede ring apihin ng komunidad ang mga naakusahang mag-asawa. Malaki rin ang tsansa na kuhain ng gobyerno ang isang anak ng mag-asawa. Gaya ng inaasahan ng PRC, bumagal ang birth rate sa China at bumaba ang populasyon. Pero hindi natural o organiko ang nangyaring pag-usad ng one-child policy. Hindi naging balance ang sex ratio sa bansa. Dahilan upang mas tumaas ang bilang ng mga lalaki kumpara sa mga babae. Ayon sa natural na proseso, 51% ang mga kalalakihan at 49% ang mga kababaihan sa isang normal na grupo ng populasyon. Kahit na may ilang mga pagbabago dahil na rin sa genetics, malapit sa 50-50 ang balance ng maayos na populasyon. Pero dahil sa one-child policy, nadagdagan ng 4% ang birth rate ng mga kalalakihan. Pabor sa mga Tsinong pamilya ang ganitong sitwasyon dahil mga lalaki ang tagapagmana ng apelyido at ari-arian. Responsable rin ang kalalakihan na alagaan ang kanilang mga tumatandang magulang. Kaya naman, mas pinapaboran sila kumpara sa kababaihan. Ayon sa modernong datos na kumalap ng impormasyon mula sa paglunsad ng one-child policy hanggang sa kasalukuyan, mayroong 120 na lalaki kada 100 na babae. Tinatayang mahigit 30 milyon ang populasyon ng kalalakihan sa China. Ano naman ang nangyari sa mga pinanganak na babae sa ilalim ng one-child policy? Maraming babaeng sanggol ang posibleng naging biktima ng abortion, pinatay, o di kaya ay pinadala sa labas ng bansa. Nagkaroon rin ng milyon-milyong mga batang babae na walang record sa gobyerno dahil tinago sila ng kanilang mga magulang. Kalaunan, ang mga batang ito ay di makakapasok sa eskwelahan at di rin sila makakahanap ng trabaho. Kumbaga, naging masaklap ang kinabukasan ng milyon-milyong mga Tsino. Ang isa pang resulta ng one-child policy ay ang pag-ampon ng mga ibang lahi sa mga Tsinong sanggol na pinadala sa iba't ibang parte ng mundo. Mabilis na kumilos ang mga non-profit organizations para kuhain ang mga batang naging biktima ng karahasan ng PRC. Magandang balita ito para sa mga batang napunta sa matitinong pamilya. Pero hindi ito ang nangyari sa lahat. Dahil sa one-child policy, nagkaroon ng mabigat na problema sa aspekto ng kasal. Ang mga batang lumaki sa labas ng China ay di na bumalik sa bansa para magpakasal. At dahil konti na rin ang bilang ng mga babae sa China, maraming lalaki ang hindi na nakapangasawa. Tinatayang umabot ng 17% ng buong kalalakihan sa China ang hindi makakaranas ng kasal. Nilinaw pa ng mga eksperto na posibleng magdulot ng social unrest o kaguluhan sa China ang mga epekto ng one-child policy. Kaya masasabi natin na mas marami pang nadulot na pinsala ang one-child policy kaysa solusyon. Makalipas ang maraming taon, naisip ng liderato ng China na dapat nang madagdagan ang birth rate ng bansa. Pagsapit ng year 2000, 0.7% na lamang ang birth rate ng China at nagdulot ito ng maraming problema, lalo na sa ekonomiya. Ayon naman sa mga eksperto, nabawasan sana ang pinsala sa China kung maagang natuldukan ng PRC ang one-child policy. Pero hindi ito ang ginawa ng PRC. Bagkus, lalo pa nitong pinalakas ang mga agresibong pamamaraan ng one-child policy, kaya tumindi ang pagbagsak ng birth rate. Noong 2013, binago ng PRC ang policy. Pwede nang magkaroon ng 2 anak ang mga mag-asawang galing sa pamamahay na may 1 anak lamang. Ang rason ng gobyerno para sa bagong policy ay pataasin ang birth rate upang mapalakas muli ang ekonomiya ng bansa. Tumaas nga ang birth rate noong 2015 pero hindi sa antas na inaasahan ng gobyerno.
Halos 1.45 million na mag-asawa lamang ang nagkaroon ng ikalawang anak. Subalit 11 milyon ang target ng gobyerno at mga eksperto. Malinaw na ang katotohanan na sumobra talaga ang nangyaring pagkontrol ng populasyon dahil sa one-child policy. At dahil marami na ang mga matatanda sa China ngayon, ang mababang birth rate ay naging isang kagimbal-gimbal na problema. Permanente nang apektado ang stabilidad ng China at posible pang dumausdos ang ekonomiya ng bansa. Ngunit kahit na wala ang one-child policy, hindi alam ng PRC na tuloy-tuloy rin na bababa ang populasyon ng China dahil ito sa kakulangan ng mga likas na yaman sa bansa at hindi sapat na kaalaman ng paggamit ng mga natitirang yaman. Isang aspekto rin ng pagbaba ng birth rate ang industrialisasyon. Nagkakaroon ng edukasyon ang mga mamamayan at maiisip nila ang mga kaakibat na gastos ng isang malaking pamilya. Ayon sa natural na proseso ng sibilisasyon, ang mga developed countries ay talagang magkakaroon ng pagbaba ng birth rate sa hinaharap. Kaya kung hinayaan na lamang ng PRC ang natural na proseso ng populasyon ng China, hindi sana nagkaroon ng mas matinding problema ang bansa. Nauna nang minungkahi ng mga eksperto sa PRC na huwag nang ituloy ang one-child policy, pero hindi sila sinunod ng liderato. Pagsapit ng 2021, inanunsyo ng gobyerno ng China na pwede nang magkaroon ng kahit ilang anak ang mga mag-asawa. Nangako rin ng gobyerno na susuportahan ang mga programang konektado sa childcare, job security at financial assistance. Ito ang opisyal na pagtatapos ng mandato sa pagkontrol ng mga anak ng mga mag-aasawa. Senyales rin ito na napapansin na ng gobyerno ang mga pinsalang dulot ng one-child policy na matagal nang pinapahiwatig ng mga eksperto. Nitong mga nakaraang taon, tumaas na ang population rate ng China pero hindi pa klaro ang mga datos dahil posibleng dulot ito ng paghaba ng buhay ng mga mamamayan at kabuuang birth rate. Ayon sa mga eksperto, ang rurok ng pagtaas ng populasyon ay naganap noong year 2020 at magkakaroon muli ng pagbaba sa year 2030. Pero ayon sa datos ng mga international na eksperto, mag-uumpisa ang tuloy-tuloy na pagbaba ng populasyon sa year 2025. Sa ngayon, ang birth rate ay 1.7 na bata kada mag-asawa. Mas mababa ito sa antas ng maayos na populasyon na 2.5 na bata kada mag-asawa. Masamang balita ito dahil kailangan na ng China na pataasin ang population rate para mapalakas ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Kailangan din na lumago ang populasyon para masuportahan ang mga dumaraming matatanda at may sakit sa China. Dahil ang working age sa China ay edad 16 to 59, malaki ang epekto kapag hindi napunuan agad ang mga bilang ng manggagawa. Ayon naman sa datos na nakalap ng US, ang worker deficit o kakulangan ng mga manggagawa sa year 2020 ay aabot ng halos 61 milyon katao. Kailangan ring maging balance ng worker-to-retiree ratio ng China na kasalukuyang nasa 5:1. Pagsapit ng 2040, nangangamba ang mga eksperto na ang worker-to-retiree ratio ay magiging 1.6:1. Kapag nangyari ito, wala nang sapat na manggagawa o mga empleyado na magbabayad ng buwis para sa mga social programs ng gobyerno. Babagsak rin ang ekonomiya dahil mawawala ng sapat na panggastos ang mga mamamayan dulot ng kawalan ng oportunidad. May hirapan rin ang mga pamilya na alagaan ang mga matatanda at may sakit dahil hindi sapat ang bilang ng kanilang mga anak. Para masolusyonan ito, kailangang doblehin ng gobyerno ang gastos sa medisina sa hinaharap dahil mangangailangan ang bansa ng mas maraming doktor, hospital at mga gamot. Walang ibang magagawa ang gobyerno kundi bawasan ang pondo ng ibang sektor kung gusto nilang alagaan ang populasyon ng matatanda at may sakit. Sa madaling salita, ang kabuuang problema na dulot ng one-child policy ay sapat upang maparalisa ang bansa ng China. Kaya ngayong wala na ang one-child policy, naniniwala ang ibang tao na pwede nang maresolba ang problema ng bansa. Pero mali ito. Ang problemang demograpiko ng China ay nakakasana. Para itong isang malaking bola ng nyebe na gumugulong ng walang humpay kada taon. Palaki ng palaki ang bolang ito, simbolo ng lumalalang problemang demograpiko ng China.
At kapag sumabog na ang problema, tsaka lamang makakabawi ang China mula sa matinding pagkalugmok. Maging ang solusyon na ginawa noong 2013 ay halos di nakabawas sa problema ng China. Mahina na rin ang epekto ng pagbago sa policy, tulad ng pag-alis sa limitasyon ng pag-aanak ng kada pamilya. Noong 2021, tinatayang 10 milyon na sanggol lamang ang pinanganak sa China. Ito ang pinakamababang birth rate ng bansa mula noong 1949. Nakaapekto rin ang makabagong pananaw sa buhay ng mga mamamayan. Mas pinipili na ng maraming kababaihan sa China ang magpursigi para sa kanilang karera kaysa magpamilya. Marami rin ang naghihintay ng matagal bago mag-anak. Pero matagal ring naghihintay ang mga mamamayan bago magpakasal. Noong 2010, ang naturang edad ng mga nagpapakasal ay 26 sa lalaki at 24 sa babae. Noong 2020, nabago ang edad, 29 sa babae at 29 rin sa lalaki. Kaya naman mas maraming tao na ngayon sa China ang wala pang balak magpamilya. At kahit nagustuhin man ng isang regular na mag-asawa na magpamilya, malaking gastos at metikulosong pagpaplano ang kailangan. Kaya naman, masasabi natin na masyadong naging epektibo sa pagkontrol ng populasyon ang one-child policy at nagdulot ng matinding pinsala sa bansa. Ano kaya ang dapat gawin ng China para maiwasan ang malawakang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa one-child policy? Una, dapat magbigay ng sapat na suportang pinansyal at sosyal ang gobyerno sa mga pamilya. Pero mabagal ang hakbang na ito at hindi makakaapekto sa problemang demograpiko ng China. Pangalawa, posibleng solusyon rin ang pagpasok ng mga imigrante sa China upang makatulong sila sa ekonomiya ng bansa, lalo na kapag nagretiro na ang mga matatandang manggagawa. Posible ring pataasin ang retirement age, subalit panandali ang solusyon lamang ito. Ang ikatlong solusyon ay isang koleksyon ng mga hakbang na konektado sa pagpapabuti ng produksyon ng kada manggagawa, pagpapabuti ng edukasyon, at pagtanggal ng ilang porsyento ng red tape o corruption. Dapat ring palakasin ng gobyerno ang policy sa imigrasyon dahil imposibleng makabawi pa ang populasyon ng China pagdating sa problemang ekonomiya at demograpiko. Walang nakakaalam kung talagang makakaalpas ang China sa problemang demograpiko na kinakaharap nito. Posible rin na magdusa pa ang bansa dahil hindi basta-basta na magbabawas ng kapangyarihan ang PRC para lang matulungan ang mga mamamayan ng China. At ang isang pinakamalalang solusyon na animoy maladystopia o lipunang mapangapi ay ang pagpuwersa ng PRC sa mga mamamayan na magkaroon ng maraming anak, nakabaliktaran ng one-child policy.